Una sa lahat, babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa BGC, nasa pool ng SUV. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ng babae at gumulong sa kalsada. Ang nakabanggang sasakyan, beating the red light. Ang buong kwento, abangan maya-maya lang. Ngayong ikapitong araw ng Nobyembre taong 2024. News 5 Exclusive. Demolisyon sa Quezon City. Mga pinalis na residente, nakagirian ng mga pulis. Kasambahay, tinangay ang mahigit 2 milyong pisong alahas ng kanyang amo. 10 milyong pisong halaga ng sports car ng racer na si Angie Mid King nasunog sa SLEX. Biyahe ng mga bus sa EDSA Carousel gagawing pa-counterflow, pangontra raw sa mga pasaway. Senator Win Gatchalian nagsalita na tungkol sa sasakyang may plakang numero 7, pero walang inamin at wala ring itinanggi. Bagyong Marce naglandfall na sa Cagayan. Sa Frontline News Abroad, US Vice President Kamala Harris tinanggap na ang pagkatalo kay dating US President Donald Trump. At bagong kanta ni BTS member V, kaduet niya ang singer na 47 years nang patay. Paano nangyari yun? Tumilapon matapos salpukin ng SUV ang isang babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang nakasagasa sa kanya, beating the red light. Depensa naman ng driver ay hindi niya raw napansin ang pagtawid ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Naka-green na ang traffic light sa 5th Avenue sa intersection ng Bonifacio Global City, Taguig kahapon. Kaya dumiretso na ang mga motoristang ito kasama ang rider na may kuha ng dashcam video. Pero may humabol pa ring itim na SUV at lumiko pa Rizal Drive kahit stop na dapat sila. Nasa pultuloy niya ang isang babaeng tumatawid sa pedestrian lane. Tumilapon ang babae, napahiga siya at gumulong sa kalsada. Napahinto ang ilang motorista sa nangyari. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang nabanggang babae at ang nakabanggang motorista. Galo sa paa, binti at braso ang nakuha ng babaeng papasok na sana ng trabaho noong umagang yun. Sobrang sakit pa rin po, nakaano pa rin po ako ngayon, nakahiga pa rin po ako sa amin ngayon, nagpapahinga, hindi pa rin po ako makapasok sa trabaho. Depensa naman ng driver ng SUV, pagkaliwa niya, naiwan siya sa yellow box nang maharangan ng ilang sasakyan sa intersection. At nang makalusot, di naman daw niya napansin ang tumatawid na babae. Hindi naman ako siya nagmamadali sa masama po sa lubo yung nangyari nun. Ayon sa Vehicle Traffic Investigation Unit ng Taguig City Police, nagkaaregluhan na ang dalawang panig. Nagpakonsulta ulit ang biktima sa ibang ospital na babayaran naman daw ng driver ng SUV. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Higit 2 milyong pisong halaga ng mga alahas ang tinangay ng isang kasambahay sa San Juan na 1 linggo pa lang namamasukan. Ang pagtakas ng tirador na kasambahay sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Dala ng kasambahay na si alias Maki ang eco bag nang pumasok sa elevator ng kondo sa San Juan City. Pagdating sa lobby, ininspeksyon pa ng security guard ang bag. Matapos niya ay lumabas na ang kasambahay at sumakay sa nakaabang na motorsiklo papaalis ng lugar. Sa pagkakataong yan, tangay na pala ni Maki ang mga alahas ng kanyang amo. Ayon sa biktimang si Sylvia, di niya tunay na pangalan. 1 linggo pa lang na namamasukan sa kanya si Maki na nag-apply lang online. Nagpaalam daw ito sa kanya na uuwi muna dahil sa na-ospital na kapatid. Noong una ay nag-alala pa nga si Sylvia. She seems so nice naman eh. Pinipigilan ko siya at first na kasi sobrang lakas ng bagyo. Sabi ko baka siya yung madisgrasya naman. Pero nang hindi na bumalik si Maki, nagduda na si Sylvia. Agad niyang pinuntahan ang cabinet niya kung saan nakalagay ang kanyang mga alahas. Kinutuban ako, I just looked at it, no? Inopen ko yung cabinet. True enough, tapos pagbukas kong ganyan, alam mo, I saw talagang
walang laman na yung pinaglalagyan ko ng jewelries ko. Kabilang sa natangayang singsing, bracelet at hikaw ng biktima na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Hinala ng mga otoridad, itinago ng sospek ang mga alahas sa kanyang underwear kaya hindi nabisto. Karapatan ka manahimik. Estado ka. November 3 o 10 araw matapos ang pagnanakaw na aresto ang sospek sa Tacloban. Nakuha sa kanya ang resibo mula sa pinagsanlaan ng singsing ng biktima. Ang iba pang alahas, ibinigay raw ng sospek sa isang kaanak. Allegedly, meron siyang kasabot na isang in-laws niya na kinonfirm din naman ng complainant na yung in-laws na yun is nakakapunta na sa kanila before. Talagang minanmanan lang talaga sila. Nakumpiska mula sa sospek ang 2 cellphone na hinihinalang nabili gamit ang pinagbentahan ng alahas. Kwento naman ng sospek kung bakit niya nagawa ang krimen. Nasuspect kasi yung kapatid ko. Pero hindi ito bumenta sa NBI. Walang katotohanan yun. Galing sa gimikan itong mga ating suspect together with their sister and some of her friends. Naharap sa reklamong qualified theft ang sospek na walang piyansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pati piso Wi-Fi hindi pinalampas ng mga kawatan sa Legazpi City, Albay. Nasa Frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Masdan ng 2 lalaking nag-uusap sa gilid ng kalsada sa Legazpi City, Albay. Nag-inat pa ang nakatayong lalaki habang nagsa-cellphone naman ang isa pang nakasakay sa motorsiklo. Maya-maya, biglang naglakad ang lalaki nakasombrero papuntang tindahan habang palingalinga. Ang target niya, ang nakasabit na piso Wi-Fi machine. Pwersa niya itong binaklas saka nagmamadaling isinakay sa motorsiklo. Ayon sa barangay, tukoy na ang 2 kawatan. Napag-alamang ding hindi sila residente sa lungsod. Tinutugis na ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 2 sugatan sa pag-amok ng isang lalaki sa EDSA Caloocan. Ang ugat ng kanyang pag-amok, naguguluhan daw kasi siya sa kanyang kasarian. Nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. May hawak na kutsilyong lalaking yan sa bahagi ng EDSA sa Barangay 95 sa Caloocan. Tila may hinahanap. Nasa pool din siya sa CCTV habang naglalakad. Ang mga taong nadaraanan niya napapatakbo sa takot. Dito na nagmatapang na lumapit ang isang sekyong may dalang pamalo. Pero hindi siya umubra at nasaksak siya ng suspect. Dito na kinuyog ng taong bayan ng lalaking may dalang kutsilyo. Maya-maya pa, dumating ang mga otoridad. Inaresto nila ang suspect. Nakuha sa kanya ang patalim. Yung kutsilyo, inagaw niya dun sa nagtitinda ng pinya. Yung nagtitinda ng pinya na yun, nandun po yung sa Balintawak, nakapwesto. Sugatan ng sekyu. Gusto niya akong titirahin sa dibdib sinasalag ko yung kamay tapos binupulikot ko tapos sa sobrang puwersa, makakuan siya malakas rin. Yun, nakuha akong timpo. Isa pang commuter ang nagpapagaling ngayon matapos masaksak. Dayo lang daw sa lugar ang suspect na si Art de la Cruz. Ito ang paliwanag niya kaya raw siya nanaksak. Bigla po ako, ma'am. Naisip ko ng problema. Dami po kasi ng problema. Hindi ko matangkat na naging dati ako sila. Mensahe niya sa mga sinaksak niya? Humingi po ako na patawad. Kasi po nadala lang po ako sa init po ng ulo. Umamin din si De La Cruz na dati siyang gumagamit ng droga. Nakakulong siya ngayon at mahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nauwi sa madugong engkwentro ang pagmamanman lang dapat ng mga pulis sa isang pugante sa Davao. Namatay ang isang pulis at ang tinutugis na pugante. Nasa Frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Nanlaban kaya napatay ang puganting si Nestor Ansayod sa Barangay Malabog sa Davao City. Pero bago siya napatumba, napatay ng suspect si Police Staff Sergeant Noel Marundan. Tinitiktikan lang nila noon si Ansayod nang makatunog ito at nakipagbarilan. Nakita po sila ng suspect, sir. Immediately, paputokan na po sila, sir. Kaya left no choice yung mga operatives natin na mag-return fire to defend themselves. Sa ulo tinamaan si Marundan.
Isinugod siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa otoridad, dating rebelde si Ansayod. Nakulong siya dahil sa mga kasong murder, kidnapping, serious illegal detention at robbery. Pero nakatakas noong Enero. Inako naman ng pamunuan ng Davao City Police ang gastusin sa burol at pagpapalibing sa nasawi nilang kabaro. Magbibigay rin sila ng tulong pinansyal sa naulilang pamilya ni Marundan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nabalot ng tensyon ang demolisyon sa Quezon City. Nagkabatuhan at hampasan ang mga pulis at mga pinaalis na residente. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, bakit nawi sa Girian ang demolition at gaano karami ang apektado? Julius, 1,000 pamilya nga yung apektado ngayon ng demolisyon na naganap dito sa Barangay Bagong Lipunan ng Krame. Nagbarikada ang mga pulis kasama ang mga tauhan ng demolition team. Gigibain na sana ang ilang bahay na nakatayo sa First Avenue sa Barangay Bagong Lipunan ng Krame sa Quezon City. Nasa gitna ng negosasyon ng mga opisyal ng barangay at sheriff ng Quezon City Metropolitan Trial Court. Pero ilang saglit pa, sumiklab na ang gulo. Nagkagirian at balyaan ng mga residente at mga otoridad. May mga nagbatuan din at nagtulakan. Hindi naman nagpatinag ang demolition team. May ilang pang umakyat sa mga bahay. Sa uli, 10 bahay ang tuluyang giniba. Lunes pa nagsimula ang demolisyon pero nagkaroon muli ng negosasyon. Ngayong araw lamang sumiklab ang gulo. Napaiyak na lang ang mga residente ng mga ginibang bahay. Pero wala ka naman lilipatan. Oo, tagal na kami rito. Sana yung nag-aangkin ito, huwag na yung kunin. Ipinag-utos ng korte na bawiin ang lupa na kinatitirikan ng mga bahay sa First Avenue. Pribadong pag-aari raw ito ng isang American national na nabili noong pang 1974. Pero tila napabayaan na raw ng may-ari ang lupa hanggang sa tinirahan na ito ng mga retired na pulis, mga general at security ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Natigil daw ang awarding ng lupa dahil sa People Power Revolution. Kaya naman, nananatili umanong valid ang desisyon ng korte na private property pa rin ito. Ang mga kamag-anak na raw ng American National ang umangkin ng lupa at nagsampa ng ejectment case sa mga residente. Sa desisyon ng korte noong 2022, nasa 26 na bahay lang ang dapat na i-demolish. Yun nga lang, hindi raw matuntun ng sheriff kung nasaan ang mga bahay na tinutukoy ng order. Kaya pinag-iba na lamang ang mga bahay na nakatayo sa halos 1 hektaryang lupa. Ang problema mo, si sheriff keeps on insisting na hindi, lahat nung nandyan sa lupa na yan kasama sa demolition. Pagkatapos ng tensyon, nagpulong ang mga residente para paghanda ng muling pagbabalik ng demolition team. Alam mo Julius, November 15, itinakda ng sheriff na deadline nga ng kanilang demolition. No? Pero ngayon, maasa yung mga residente rito na makakuha sila ng temporary restraining order para hindi matuloy yung demolition. Pero habang wala yung TRO, bukas maaaring magpatuloy ang demolition. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Nagsalita na si Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa sasakyang may plakang numero 7 pero wala siyang inamin at wala ring tinanggi. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Tumanggi si Senator Win Gatchalian na kumpirmahin ang luxury SUV na may plakang 7 na dumaan sa EDSA busway kung pagmamay-ari nga ba yan ang kumpanya kung saan board members ang kanyang ama at kapatid. Ayon kay Gatchalian, nagsalita naman na raw ang kinatawa ng kumpanyang Orient Pacific Corporation. Nagbayad na rin daw ng multa ang mga sangkot sa issue. Tinanong din si Gatchalian kung posible bang nagamit lang ng kanyang kaanak ang 7 protocol plate ng senador, pero tumanggi pa rin siyang magkomento rito. Mahirap naman mag-comment habang nag-iimbestiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Iiwan na lang daw ni Gatchalian kay Senate President Jesus Cordero ang desisyon tungkol sa panukalang pagbabawas ng ini-issue na protocol plates para sa mga mambabatas. Si Senator Joel Villanueva naman nagtataka kung bakit pa nabalita ang pagdaan ng SUV sa busway. I just find it weird na it's a national news, you know, and LTO should just do their part. Let's be all responsible, diba? Do the right thing.
Sinabi naman ni Villanueva na gumagamit siya ng protocol plate. Anya, hindi niya raw ito pinapagamit sa mga kaanak niya. For the record, I never or ever will allow any of my family, relatives, wife, isa lang wife ko, anak, whatsoever. Ikaw lang. Pinag-iisipan na ngayon ng Department of Transportation kung babaguhin nila ang patakaran sa pagbibigay ng protocol plates. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, balak nilang bawasan ang plakang ini-issue sa mga opisyal. Layon daw nitong masigurong isang sasakyan lang na ginagamit ng senador o kongresista ang paggagamitan ng plaka. 2 pares lang ng protocol plates ang kasalukuyang binibigay sa kada isang opisyal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, hindi raw kinukonsinte ni Senator Sherwin Gatchalian ang paglabag sa batas trapiko ng Orient Pacific Corporation. Itong kumpanya nagmamay-ari ng luxury SUV na may plakang number 7 at dumaan sa EDSA busway. Ayon kay Gatchalian, lagi raw siyang sumusunod sa batas sa loob na mahigit 2 dekada niyang pagiging public servant. Ang Land Transportation Office na raw ang bahala magdesisyon tungkol sa issue, lalo't responsibilidad nila ito. Nadawit si Gatchalian sa issue ng pagdaan sa busway ng SUV na may plakang number 7. Kapatid at ama raw kasi ng senador ang board members ng kumpanyang nagmamay-ari sa sasakyan. Planong gawing pa-counterflow ang mga biyahe ng bus sa EDSA Carousel. Pangontra raw yan sa mga pasaway. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Araw-araw, bantay sarado ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ang EDSA busway. Maglilimang taon na ito pero marami pa ring pasaway na nagtatangkang dumaan dito kahit bawal. Sa bilang ng SAIC, higit kumulang 20 motorista kada araw ang ilegal na pumapasok sa busway. Para tuldukan ito, isang solusyon ang naisip ngayon ng ahensya. Yan ay ang pagbaliktarin ang north at southbound lanes ng EDSA busway. Kung matutuloy yung balak na pagpalitin ng mga lane yung mga bus dito sa EDSA, itong southbound lane ang magiging northbound lane at yung northbound lane ang magiging southbound lane. Kaya magkakaroon ng parang counterflow dito sa EDSA. Pero ang kagandahan raw nito dahil nandito sa kabahaging ito ang pintuan ng karamihan sa mga bus dito sa EDSA, hindi na kailangang umikot ng mga pasahero para lang makasakay at makababa ng bus. Kung matutuloy, mas ligtas para sa mga pasahero ng busway ang pagbaba at pagsakay nila sa bus, lalo't nakaharap na sa Center Island ang mga pinto ng bus. Instead na yung papuntang north, nandito sa right side, it can be on the left side, no? Alam mo, it's a very good idea, although we have asked opinions from the operators. Pero ang mga pasahero at driver sa busway, nag-aalangan sa posibleng pagbabago. Mukhang mahirapan, sir, kasi yung nakasanayan natin dito eh. Baka mamaya pag ipasalubong nila, manibago kami. Parang nakakalito pag paikutin ka pa eh. Medyo nakakalito po siya para sa akin nasanay na northbound po dito. Ayon sa commuter group na Alt Mobility, hindi na bago ang ganitong sistema. Ginagawa na rin ito sa Thailand. Pero dapat daw itong pag-aralang mabuti dahil may parte sa EDSA kung saan naglalabas-masok din ang mga bus sa busway. Yung EDSA busway natin follows an open system where pumapasok at lumalabas yung mga bus doon sa bus lane. Now, if you reverse the flow, how then will that work for the buses? It needs to be studied a little bit more, especially considering yung environment outside of the EDSA busway. Target itong ipatupad bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Malakas ang hanging dala ng bagyong Marce sa Cagayan. Nagbagsakan ang mga paninda at nagliparan ang ilang plywood. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Nag-ugaan hanggang sa mahulog ang mga paninda sa tindang ito sa Santa Ana, Cagayan. Animoy lindol pero dulot yan ang matinding hanging dala ng bagyong Marce. Maya-maya, buong estante na ang bumagsak. Bigla ring nawala ng ilaw. Ang mga tao, kanya-kanyang tago para hindi mabagsakan. Sa kalsada ng bayan, nagliliparan ng bahagi ng tindahang tinangay din ng hangin. Nilipad din ang plywood na ito. Ang mga puno, winawas-iwas. Ngayong hapon naglandfall ang bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan. Umabot hanggang sa signal number 4 ang hilagang bahagi ng probinsya. Sa bayan ng Gonzaga, malalaki ang alon sa dalampasigan na sinabayan pa ng pag-ulan. Nagkasira-sira ang maraming bahay. Nabasag din ang glass door sa munisipyo ng Gonzaga.
Simula pa kahapon, nagpatupad na ng preemptive evacuation ng ilang lugar sa Cagayan. Sa kabuuan, higit 6,000 pamilya na ang inilikas. Sa Batanes, naglalakihan din ng mga alon sa dagat. Halos wala ring makita sa kalsadang ito dahil sa ulan at hangin. Nagkansela na ng flights ang Basco Airport at mga palipara sa Tuguegarao, Isabela at Ilocos Region dahil sa sama ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naglandfall na kaninang bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan. Sa pagtama ng mata ng bagyo sa lugar, makikitang nagliwanag ang kalangitan kaninang 3:40 ng hapon. Naging maaliwalas daw ilang oras matapos makaranas ng pagulan at malakas na hangin ang bayan ng Santa Ana. Sa ngayon, matinding ulan pa rin ang nararanasan sa ilagang silangang bahagi ng Cagayan dahil sa bagyong Marce. May dala itong bugso ng hangin na abot sa 240 kilometers per hour. Nakataas din ang signal number 4 sa ilagang bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, posible maglandfall ulit ang bagyong Marce sa ilagang kanluran ng mainland Cagayan ngayong gabi. Bukas ng umaga, tinatayang nasa West Philippine Sea na ang bagyo. Pero babala ng Pag-asa, posible pa rin lumakas ang bagyo at maging super typhoon matapos dumaan sa northeastern Cagayan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. Nasunog sa SLEX ang mamahaling sports car ng racer na si Angelina Meade King. Sa video post ni King, kitang kulay itim na ang kanyang pulang sports car. Nagkakahalaga po yan ng higit kumulang 10 million pesos. Kwento po ni King, nagdadrive siya sa SLEX nang biglang umapoy ang kanyang sasakyan. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng biglang pagliyab ng sports car. Nakaligtas naman po si King. Eto pa nga, as a hardworking dad, ang peg ng aktor na si JC De Vera sa sunod-sunod niyang projects. Parang ang premyadong aktres na si Jody Santa Maria na sunod-sunod din ang pasabog sa new chapter ng Lavender Fields. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mula sa pakikisaya sa mga Dabarkats hanggang sa atin sa News 5 at 1PH. Full of smiles, si Asian Academy Creative Awards Best Actress, Jody Santa Maria. Malayong malayo sa makamandag niyang karakter sa hit Dreamscape kapatid serye na Lavender Fields. Demanding ang maaaksyong eksena. Pero kailangan namin umalis dito. Baka mapag-initan siya ni Aiden. Harry, you have to find them! Magkakapasaka, ganyan. Kasi syempre napaka-physical ng action. Pero salamat naman sa Diyos na wala pa namang nai-injure sa amin sa set. At sa mid-season ng serye, lahat may hangganan. Isasagad na ang gera. Ako, inaamin ko na eh. Nagpaakit ako. Labasan na rin ng tapang. Gusto nilang maglaro. Sige, makikipaglaro ako sa kanila. Dahil malalaman na ang tunay na pagkatao ni Lavender Fields. This woman is Jasmine Flores. Alam na kita kung sino ka. Tumutok sa mas kapanapanabik na bagong season ng Lavender Fields, 8:45 p.m. sa Todomax Primetime 5 ng TV5. Ano, papatayin mo ko? Matapos naman ang nag-aapoy na damdamin, gagawa uli si JC De Vera ng proyekto na mapapanood dito sa TV5. Kakaanunsyo lang ng JRB Creative Productions na makakasama niya si Gerald Anderson sa Nobody. So within that 6 years, alam mo yan, ang ganda nung tinakbo ng buhay ko. Walang masyadong trahedya na nangyari, walang bad luck, di ba? So, as in, I can say that I'm truly happy. May pelikula rin siya with Rian Ramos at Tom Rodriguez na ang titulo, Huwag Mo Kong Iwan. Showing ito sa November 27. Work ngayon ang aktor, lalo na at buntis na ulit ang kanyang misis sa kanilang third child. Oo, hindi lang naman yung third baby, pero yung eldest tsaka yung pangalawa ko, nagdala rin naman sila na so much blessings sa akin. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, kidnap na sanggol nahulog sa motor habang tangay-tangay na mga kidnapper.
lolong na pagbintangang nagnakaw ng cellphone na naksak ng mga kapitbahay. At handa na ba kayo sa pinakamalaki na harapan dito sa TV5? Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dinukot ng kanyang amain ng isang sanggol sa Bukidnon dahil nami-miss na raw niya ito. Pero habang patakas, sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Galuhin na po ito! Kaawa-awa ang sinapit ng 8 buwang sanggol sa barangay Bangkod sa Malaybalay City, Bukidnon. Tinangay siya ng mga kidnapper sakay ng motorsiklo. Pero habang patakas, nahulog sa kalsada ang angkas ng motor na siyang may karga ng sanggol. Matapos nito, iniwan ang bata sa kalsada, saka tumalon sa katabing tulay at nagtago sa ilog. Tawad din na! Ano na siya? Nana din na Ligtas naman ang bata matapos sakluluhan ng mga lumapit at nagmamalasakit na residente. Base sa investigasyon, ang nasa likod ng pangingidnap ang mismong amain ng sanggol. Kasabwat niya ang kanyang pamangkin. LDR o nasa long distance relationship ang ina at ang stepdad ng sanggol. Binisita raw ng amain ang sanggol sa lola nito sa bayan ng Cabanglasan habang wala ang ina at nagtatrabaho sa Cagayan. Nang makakuha ng tiyempo, itinakas ng amain ang bata. Inalerto naman ng lola ang mga karatig barangay. Pagdating sa bayan ng Malaybalay, dito naharang ang amain at kanyang kasabwat kaya sila sumemplang. Nataranta na siya at nagpatakbo siya sa kanyang motor at saka naiwan yung pamangkin at saka yung bata. Sabi pa niya, nataranta daw siya kasi para arestuhin daw siya. Agad na aresto ang pamangkin ng sospek na nagtago sa ilog. Sumuko naman kalaunan ng amain. Nagawa raw niyang itakas ang sanggol dahil namimiss na raw niya ito. Napamahal na din na po siya sa bata. Sa tingin niya hindi naman niya anak. So mas komportable siguro siya na doon sa ina niya, ipagkatiwala yung anak niya. Ligtas naman ang sanggol at naibalik na sa kanyang lola. Mahaharap ang dalawa sa reklamong kidnapping. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sa pool sa video, salpukan ng motorsiklo at ambulansya sa Cebu City. Nagbabalik si John Aroa. Kita sa video na yan ang daloy ng sasakyan sa junction ng Barangay Mabulo sa Cebu City, linggo ng hapon. Maya-maya pa, isang ambulansya ang tumawid kahit nakapula ang traffic light. Kaya ang paparating na motor, tuluyang sumalpok sa ambulansya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang rider at halos di na makagalaw. Agad siyang sinakluluhan ng mga tao sa lugar. Yung ambulance nito is naka-siren. May kargang ang pasyente, so pupuntang ospital. So yung motor lang, kasi nga nasa right of way siya, at saka yung side nila is nakago. So kaya siguro mabilis. Basag ang salamin at nayupi ang gilid ng ambulansya. Agad namang bumaba ang mga medic mula sa ambulansya para tulungan ang rider. Dinala rin siya sa ospital matapos magtamo ng mga sugat pero nakalabas din noong araw na yun. Wala namang nasaktan sa mga sakay at pasyente ng ambulansya. May paalala naman ang mga pulis sa mga motorista. Kung may narinig tayo ng mga ambulance, emergency vehicles na paparating, kasi nga they are given priority dun sa roads natin. Nangako naman ang rider na aakuin ang gastos sa nasirang ambulansya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Good news sa mga commuter. Bubuksan na ang unang bahagi ng LRT 1 Cavite Extension sa November 16.
May karagdagan nitong 5 estasyon sa kasalukuyang linya ng tren, kabilang ang Redemptorist Asiana Station, MIA Road, Asia World, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos Station. Ayon sa DOTR, nasa 20 hanggang 30,000 na pasahero ang inaasahang maseserbisyohan kada araw. Sa ngayon, inaayos na ang Phase 2 at Phase 3 ng LRT-1 extension na aabot sa Bacoor, Cavite. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Mas lumakas pa ang mga ugong-ugong tungkol sa hiwalayan ni na Miss Universe 2018 Catriona Gray at aktor na si Sam Milby. Nalungkot ang Cat Sam fans nang makita sa isang post na hindi magkatabi sa upuan ang engaged couple. Katabi po ni Sam ang aktor at kaibigan niyang si John Prats, habang si Catriona naman ay solo sa kanyang pwesto. Magkasama ang dalawa at iba pang celebrity na lumipad pa Canada para sa isang show roon. Napareact dyan ang ilang netizen. Pero ayon sa isang nag-comment, okay na rin, at least friends po sila. Noong February, sinabi ng talent management company na Cornerstone na may hinaharap daw na challenges ang dalawa. Susunod, lolong na pagbintangang nagnakaw ng cellphone na naksak ng mga kapitbahay. Nakamamatay na prank. Lasing na binatilyo patay matapos paupuin sa kahong puno ng mga paputok. At Bini Maika spotted sa South Korea na may kasamang opa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang patay sa walang habas na pananaksak ng isang senior citizen sa Manay, Davao Oriental. Depensa ng sospek, ganti niya raw yan dahil pinagbintangan siyang magnanakaw. Nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Duguan at tadtad ng saksak sa katawan. Ang lalaking yan ang isugod sa ospital sa Manay, Davao Oriental. Ganito rin ang sinapit ng kasama niyang lalaki. Dead on arrival sa pagamutan ang dalawa matapos mapuruhan sa pananaksak. Bukod sa kanila, 4 pa ang sugatan kabilang ang isang senior citizen na kritikal ang lagay. Ang may kagagawan niyan, ang nag-amok nilang kapitbahay na si Tatay Pedrito, 77 anyos. Kwento ng isa sa mga biktima na si Warlita Narvas. Kinatok sila ni Tatay Pedrito umaga nitong Lunes. Nang buksan daw ng mister niyang si Alonso ang pinto, 9 na beses na pinagsasaksak ng sospek ang kanyang asawa. Sinubukan daw niyang umawat pero maging siya ay inatake din ni Tatay Pedrito. Kaya napatakbo siya para humingi ng tulong. Nagsisisi raw siyang iniwan niya ang kanyang mister. Kung na-continue lang ko wasa akong husband kay Tony. Buta lang kong husband. Natroma rin ang isa pang biktimang si Maria Luz Archaga na sinaksak sa kamay at braso. Kung hindi ako nakapasok sa aming silid, isa na ko sa Binorore. Hindi nila raw akalaing gagawin iyon ng matanda. Lalo't mabait naman ang pagkakakilala nila rito. Agad namang naaresto si Tatay Pedrito. Na-recover sa kanyang bahay ang ginamit na kutsilyo sa pag-aamok. Base sa investigasyon, may problema raw sa pag-iisip ang suspect. Dahil daw sa history nung 2 years ago ba yun? If I'm not mistaken, 2 years ago, na-disgrasya pala siya ng motor na nauntog yung ulo. After nun, may reseta sa doktor para sa sa mental utak. Depensa naman ng suspect. Nawala siya sa katinuan matapos pagbintangan bilang magnanakaw. Humingi siya ng tawad sa mga kapitbahay. Kay murag nawadan ko pangisip ko nangawak ng mukha ka o cellphone. Tapos papatay ko. Nahaharap ang suspect sa reklamong 2 counts of murder at 4 counts of frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5.
Patay matapos pagbabarilin ang isang ex-convict sa Cebu City. Nakabulagta at walang buhay ang biktimang si Gwendolyn Abellana nang madatnan sa isang eskinita. Tadtad ng bala ng baril sa ulo at sa iba't ibang parte ng katawan ang biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman sa iligal na droga ang krimen, lalo't may nakuhang droga sa crime scene. Tukoy na ang isa sa 3 suspect. Tinutugis na sila. Babawasan na ng DepEd ang mga subjects sa senior high school. Mas pagtutunan daw ng panahon ang on-the-job training para mas madaling matanggap sa trabaho ang mga gagraduate. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Nasa second-year college na noon si Shenmei nang magpa siyang tumigil sa pag-aaral. Buti na lang daw, swak ang mga natutunan niya sa senior high school. Kaya nakapagtrabaho pa rin siya bilang accounting staff ng isang construction firm hanggang naging marketing head siya ng isang veterinary at medical clinic sa Las Piñas. May flower business pa siya online at nakapupunta sa kanyang mga dream destination. Pero ayon kay Shenmei, hindi lahat ng kasabayan niya sa senior high school pinalad na magkaroon ng maayos na trabaho. Malaking bagay po yung pinasukan namin ng immersion unlike sa other senior high school. Kaya ang Department of Education, babawasan na raw ang mga subjects sa grades 11 at 12 simula sa school year 2025 to 2026. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang mababawas na panahon sa mga aralin ay itutuon sa mga on-the-job training at work immersion. Bagay na kailangan din ng iba't ibang industriya. Welcome development naman ito sa mga guro. Medyo congested po talaga ang curriculum ng grade 11 and 12. Medyo malawak or mas marami silang kailangang aralin where in fact some of the subject can be integrated po. Nakikipagtulungan na raw ang Employers Confederation of the Philippines sa DepEd para maisakatuparan ito. Sana yung mga learning for literacy, sa work literacy, even yung mga research nila, it should be tailored na we will be working, yung mga industry should be working with the schools to try to reach out to them kung ano yung mga kailangan. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers, out of touch sa realidad ng buhay ang mga isinusulong ng DepEd. Gaya lang daw ito ng matatag curriculum na kanila ring tinututulan. Always top-down policy ang DepEd. Nakakalungkot nga dahil ang kasalukuyang DepEd Secretary, umaasa kami na 360 degrees ang pagkakaiba doon sa dating Secretary. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Matapos ang 2 sunod na pagkatalo, bumawi ang TNT Tropang Giga at lumamang sa final series kontra Barangay Ginebra. Mainit na opensa agad ang pinakita ng tropa at kinuha ang lamang sa unang quarter ng laro. Mas uminit na ang opensa ng Tropang Giga sa second quarter at nagpakawala ng sunod-sunod na 3. Lumobo pa ng 23 puntos ang Kalamangan sa halftime. Hindi na nakahabol ang Barangay sa mga sumunod pang yugto ng laban. Final score 99-72, pabor sa Tropang Giga. Muling inasahan ng Tropang Giga si Best Import Ronde Hollis Jefferson na nagtala ng 16 points at 10 rebounds. Samantala, nagbigay naman ng 2 milyong pisong donasyon ang PBA para sa Alagang Kapatid Foundation. Mula ito sa ticket sales ng Game 1 at ilala ng foundation para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Susunod, US Vice President Kamala Harris nanawagan sa kanyang mga taga-suporta na tanggapin na ang kanyang pagkatalo. Lalaking lasing patay dahil sa paputok prank. At BTS-V may nakaduet na matagal ng patay. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinanggap na ni US Vice President
Kamala Harris ang kanyang pagkatalo laban kay dating US President Donald Trump. Pero giit ni Harris, tuloy pa rin ang laban. Nasa frontline ng balitang yan, si Joey Francisco. Matapos manalo ni dating US President Donald Trump sa US presidential elections, nag-concede na ang kalaban niyang si US Vice President Kamala Harris. Nakausap na rin sila sa telepono. I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Sa harap ng supporters niya sa alma mater niyang Howard University sa Washington, umapela rin si Harris sa publiko na tanggapin ang resulta ng eleksyon at maging positibo pa rin. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. Kasunod ng pagkakapanalo ni Trump, ang pag-angat naman ng global stock market. Lalo't kabilang sa mga pinangako niya ang pagresolba ng inflation at giyera sa Ukraine. Kung matutupad daw ang lahat ng yan ni Trump, makikinabang din ang Pilipinas. If President Trump will be good for global security, and if you have less geopolitical tensions and less wars, then that should be good for everyone. Kabado naman ang ilang mga migrants sa inaasahang mas mahigpit na immigration policy ni Trump. Pero tingin ng ilang eksperto, mahihirapan din si Trump na tuparin ito. Yung mga workers ng Amerika ay karamihan mga migrants. So, it is easier said than done. Dahil marami mga Amerikano hindi naman tatanggap ng murang sahod. Sa ngayon, hindi pa kumpleto ang bilangan ng mga boto, pero nasecure na ng Republicans ang majority sa US Senate, habang halos tabla pa sila ng Democrats sa House of Representatives. Nasa Amerika rin ngayon ang ilang commissioner ng COMELEC para obserbahan ang US elections. Kahit sila namangha sa mabilis na resulta ng eleksyon. Nakipagpulong din sila sa mga Pinoy sa Washington para na maituro ang gagawing online overseas voting sa parating na Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Joey Francisco, News 5. Hindi makakadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit sa Peru ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, prioridad ng Pangulo ang domestic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtugon sa mga nagdaang kalamidad. Magsisimula ang APEC Summit sa November 10 hanggang November 16. Frank gone wrong nang mamatay ang lasing na lalaki sa India. Binuyo kasi siya ng kanyang mga kaibigan na umupo sa kahong may lamang paputok. Narito ang Frontline News abroad. Nagkukumpulan ng mga lalaking yan sa eskinitang ito sa Bengaluru, India. Tila ginagawa nilang katatawanan ang lalaking nakapolong puti. Lasing siya at pinaupo sa maliit na lagayan. Maya-maya nagtakbuhan ng grupo. Naiwan ang lalaking nakaupo hanggang sa sumabog ang inuupuan ng lalaki. Bumagsak sa kalsada ang biktima at nabalot ng usok ang eskinita. Ang pagpaprank na yan, hindi nakakatawa, kundi nakamamatay. Dinala sa ospital ang lalaki pero nasawi rin kalaunan. Base sa investigasyon, nakilala ang biktimang si Shabari. Napagtripan siya na magbabarkadang nagpaputok sa kalsada. Binuyo nila si Shabari na umupo sa kahong may paputok, kapalit ng isang tricycle. Dahil lasing, napaoo ang biktima. Nakakulong na ang 6 na sangkot sa nakamamatay na prank. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Handa na ba kayong magkaharapan? Sa Lunes, November 11, makialam at makisawsaw na sa pagsisimula ng pinakamalaki na harapan dito sa TV5. Nasa Frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Selyado na ang kontrata. Opisyal ng bahagi ng Kapatid Network ang nag-iisang Corina Sanchez.
Si Ate Coring lang naman ang magiging host ng pinakamalaki na makeover ng taon, ang face-to-face harapan. Sa contract signing kanina, kasama ni Ate Coring sina MediaQuest Ventures at Signal TV CEO and President Jane Jimenez Basas, ang Group Finance Officer ng MediaQuest na si John F. Andal at TV5 President and CEO Guido R. Zabaliero. I want to be part of that reality TV, and especially, and that's in my DNA, I want to help. I really want to help. I want to help resolve things. That's just how I am. Ate ako sa pamilya ko, so referee din ako sa mga kapatid ko, sa mga tauhan ko na hindi nagkakaintindihan. Malaking yes factor daw kay Ate Coring ang format ng show at ang mga issue na hindi lang masa ang makaka-relate. Naisip ko kasi, tunay na buhay ito eh. I'm all about authenticity. Para naman sa pamunuan ng Kapatid Network, maagang Christmas gift ang pagpayag ni Corina na maging bagong mukha ng face-to-face. Top of mind namin si Corina eh, 'di ba? And medyo thankfully pumayag siya, nagustuhan niya yung konsepto. May pa-reveal naman si JJB na ang well-to-win host na si Willie Revillame talaga ang nag-push na si Ate Coring ang maging face ng face-to-face harapan. She's perfect for the next level that we want to take face-to-face harapan. She elevates it She elevates it because of her persona, her background, her experience, yung influence niya sa society, yung gravitas niya as somebody who has a very, very strong point of view. Pangako ni Ate Coring, mas lalo pa niyang pagagandahin ang programa with her distinct Corina brand. Kasi malapit ako sa masa, kung akong papipiliin, mas gusto ko silang kausap kasi wala silang preno at wala silang pagpapanggap. Sa November 11, magkakaharapan na sa pinakamalaki na makeover ng taon, ang face-to-face harapan. Tuwing 4 p.m, bago mag-will to win. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Viral ang video ni Beanie Mika sa Incheon International Airport sa South Korea. Hindi po napigilan ng Blooms na lapitan at makapagpa-picture sa P-pop idol. Yun nga lang, hindi lang si Beanie Mika ang napansin, kundi pati ang kasama niya pong opa. Quick to answer naman si Beanie Mika. Ang kasama raw niyang opa ay kaibigan niyang Korean model. Nakuna ng video ng pauwi na ng bansa si Mika matapos pong magbakasyon sa South Korea. Eto na nga, early Christmas gift din ang hatid ni BTSV sa kanyang new single. Ang twist, kaduwit niya ang halos 5 dekadang patay na iconic singer. Sa Facebook post ng BTS, nakalagay ang caption na White Christmas with V and Bing Crosby. Matching Santa hat ang iconic jazz artist at ang fur baby ni V na si Yeontan. Iko-cover ni V ang kanta at may parte roon si Crosby. Ang Out of This World collaboration na yan nakatakdang i-release sa December 6. Una nang sinabi ni V na isa po siyang fan ni Crosby. Si Crosby ang nagpasikat ng classic holiday songs na It's Beginning to Look a Lot Like Christmas at Winter Wonderland. Namatay po siya noong 1977. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Bulto-bulto ng hinihinalang pekeng sigarilyo ang nasamsam sa sinalakay na pabrika sa San Rafael, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Bulto-bultong sigarilyo ang inabutan ng mga operatiba ng BIR at PNP CIDG sa pabrikang ito sa San Rafael, Bulacan.
Nang suriin na bistong walang Internal Revenue Stamp ang mga pakete. Ibig sabihin, hindi bayad ang karampatang buwis ng mga ito. Napansin ding foreign brands ang tatak ng ilang sigarilyo, kaya hinihinalang peke ang mga ito. Malawak itong pabrikang sinalakay ng mga tauhan ng BIR at PNP-CIDG. Nagkalat sa paligid ang raw materials at mga sigarilyong nakarolyo at mga nakapakete na. Marami ring makinang tulad nito sa loob. Ayon nga sa pagtataya ng BIR, kayang lumikha ng pabrikang ito ng 750,000 na pakete ng sigarilyo kada araw. Ibig sabihin, nasa 2.2 bilyong piso ang buwan ng excise tax na hindi nakolekta ng pamahalaan mula rito. Lumalabas na assembly area ng sigarilyo ang plantang ito. Dinadala naman ang mga pakete ng sigarilyo sa 5 bodega sa Valenzuela. Sinalakay rin ito ng mga otoridad. Nasa 14,200 yung master cases na nakita natin dito sa lugar na to at yung value nito ay including mga penalties na mga taxes na i-assess natin dito ay nasa 5 bilyon. Dito sa warehouse pa lang na to sa nakikita natin dito. Higit 150 ang trabahador sa planta. Lahat sila galing Mindanao. Abot na namo dire. Akala raw nila trabaho sa construction ang daratnan nila nang lumuwas ng Maynila. Bukod sa paglabag sa pagbabayad ng buwis, mahaharap din sa reklamong human trafficking ang may-ari ng pabrika. Nakikipagtulungan na ang mga otoridad sa Social Welfare Department para mapauwi ang mga trabahador. Mula sa San Rafael, Bulacan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bossa, News 5. Nasabat sa magkakaiwalay na operasyon sa Quezon City ang higit 15 million pesos na halaga ng iligal na droga. Kabilang na dyan ang mga vape na may kargang liquid marijuana. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa unang tingin naakalain mong simpleng lata lamang ito. Pero ang laman niyan, Kush Oil. Ang ordinaryong vape namang ito, kargado pala ng liquid marijuana. Kabilang yan sa mga nasabat sa buy-bust ng mga otoridad sa Barangay Kaunlaran sa Quezon City. May nakuha ring high-grade marijuana o Kush at 40 piraso ng ecstasy tablets. Suma total, mahigit 2.6 million pesos ang halaga ng mga nakuhang droga. Naaresto ang 2 babae at 2 lalaki. Ayon sa QCPD, nag-ooperate ang grupo, hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa Calabarzon. Ang kanilang mga parokyano ay yung mga party goers at saka yung mga prominent individuals. Hindi lamang kabataan, all stages. Kung lahat na po, na all walks of life na mga parokyano ay talagang nabebentahan na nila. Base sa investigasyon, online ang transaksyon ng mga suspect sa kanilang parokyano mula sa order hanggang sa bayad. Pero itinanggi ng mga suspect ang paratang. Sa isang buy-bust operation sa Barangay UP Campus naman, nasabat ang mga shabu at low-grade ecstasy na nagkakahalaga ng 13.1 million pesos. Tikom naman ang bibig ng 2 naaresto. No comment po, sa korte na lang po kami Ganun din po, sa korte na lang po kami sasagot. Mahaharap ang 6 na drug suspects sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ilang insidente ng landslide ang naitala sa Cordillera dahil sa pananalasa ng bagyong Marce. Sa bayan ng Tinglayan sa Kalinga, pahirapan ang pagdaan ng mga residente sa Barangay Sumadel. Biglang gumuho ang lupa sa gilid ng kalsada, bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Nagka-landslide din sa gilid ng bundok sa Kalanasan, Apayao. Pansamantala ring isinara ang bahagi ng kalsada. Inilikas naman ang 17 pamilya sa gilid ng ilog sa bayan ng Pudtol dahil sa pagtaas ng tubig. Bukod sa Kalinga at Apayao, ramdam na rin ang malakas na ulan sa Baguio City. Sa Abra naman, naghahanda na rin dahil sa posibleng pagtama ng bagyong Marce. Arestado naman ang isang babaeng nagbantang ipapakalat ang malaswang video ng ex ng dati niyang boyfriend sa Concepcion, Tarlac. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nagpanggap ang suspect na si alias Shia na ex-boyfriend ng complainant sa online chat. Hiningan ng suspect ang biktima ng 113,000 pesos para hindi ipakalat ang malaswang video. Pero nang matanggap na ang pera, humirit pa ng 40,000 pesos ang suspect. Dito na nagsagawa ng entrapment ng mga pulis. Nagawa raw ito ng suspect dahil pinagsilosan niya ang biktima.
Naharap ang mga suspect sa mga reklamong robbery with intimidation of person at grave threats. Uminit ang ulo ng ilang kongresista, hindi kasi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Naging emosyonal naman ang dating Customs Intelligence Officer na nagdawit sa droga kina Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. He has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi na naitago ni House Committee on Public Accounts Chairman Caraps Paduano ang pagkadismaya. Hindi kasi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-10 pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Nangako noon si Duterte na harap siya sa Quadcom pagkatapos ng undas, pero nauna pa siyang humarap sa Senado. Diskumpiyado raw kasi si Digong sa integridad ng investigasyon ng Kamara. Hirit tuloy ni Paduano. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Matatandang inamin mismo ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay na kinastigo rin ng Quadcom. Biro lamang daw. But I ask you, my friends and my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismiss Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte, kay Michael Yang at Alan Lim sa iligal na droga. Aniya, swerte raw na buhay pa sila. Ipinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa Customs, patay. 2 rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Bukod kay Guban, ibinunyag din ni Asierto na nilagyan siya ni na Senator Bongo at Duterte ng hanggang 10 milyong piso na patong sa ulo dahil sa mga revelasyon nila. Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Sa isang pahayag, itinanggi ni Go ang mga akusasyon ni Asierto. Hindi raw niya kilalang naturang polis at walang katotohanan ang paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Handang bakantihin ni na Congressman Don Fernandez at Benny Abante ang kanilang posisyon bilang mga co-chairperson ng Quad Committee dahil sa akusasyon ng dating hepe ng Mandaluyong PNP. Nag-ugat ang issue ng bumaliktad si Colonel Hector Grijaldo sa Senado at akusahan sina Fernandez at Abante na pinilit lang daw siyang kumpirmahin sa Quadcom ang tungkol sa reward system noong drug war. Itinanggi na ito ng parehong mambabatas. Pero sa hearing kanina, sinabi ni Fernandez na handa raw silang mag-inhibit sa pagdinig kung tatalakayin sa Quadcom ang issue. Hindi nga lang nakadalo sa pagdinig si Grijaldo na masakit daw ang balikat. Together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter. Naghain naman ng panukala ang House Quad Committee para bigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na samsamin na ang mga ari-arian na iligal na binili ng mga dayuhan sa bansa. Mismo mga leader ng 4 na komite ang naghain ng Civil Forfeiture Bill. Layunin nitong pigilan ang pamemeke ng mga foreign national na mga dokumento para makabili ng lupa rito. Dahil automatic na pwede na itong kunin ng gobyerno kung mapapatunayang illegal na binili. Inihain ng Quadcom ang panukala matapos mabisto ang mga dayuhang sangkot sa illegal na pogo na merong pagmamay-aring mga property sa Pilipinas. Pinaboran ng ilang leader sa Mindanao ang planong pagpapaliban ng eleksyon sa Bangsamoro Region para ayusin ang ilang issue sa rehiyon.
May mga tumutol naman dahil baka raw hindi matupad ang pangako ng Pangulo na ituloy ang botohan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Conflict. Number 4, avoiding... Hati ang ilang lider sa Mindanao sa isinusulong na pagpapaliban sa first regular Bangsamoro Parliament election na nakatakda na sa May 2025. Sa panukalan ni Senate President Jesus Codero, gusto niya itong iurong sa May 2026. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na hindi kasali ang probinsya ng Sulu sa Bangsamoro Region. Para kay Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Bacacua, marami pang hindi lubos na nakakaunawa sa mangyayaring botohan. I believe the postponement is necessary and in the best interest of the regions and its people. Increase voter familiarity and awareness. Maging ang Bangsamoro Transition Authority at ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity mas gustong ipagpaliban muna ang eleksyon sa BARM. To allow sufficient time to resolve legal issues affecting the parliamentary elections, ensure broader participation of political parties, and a full understanding by the Bangsamoro electorate of the new parliamentary election. Resetting the BARM election gave us ample time to address concerns that come with Sulu's exclusion from the BARM and ensure the Bangsamoro government resilience and readiness to lead. Tutol naman sa postponement si Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Mangudadatu. Ilang beses na raw kasi sinabi at ipinangako ni Pangulong Marcos na tuloy ang BARM Parliament election. Why the silent change? If the reason is Sulu exiting BARM, what if Sulu exit in the Philippines hypothetically? Wala na ring eleksyon sa buong Pilipinas that affected ang member ng seats of Congress. Nakikiusap naman ang COMELEC sa Kongreso na magdesisyon na sila bago matapos ang taon kung tuloy ba o hindi ang BARM elections. Mag-iimprenta na raw kasi ang COMELEC ng mga balota sa huling linggo ng Disyembre para sa Bilang Pilipino 2025. Ipa-finalize namin ang list of candidates hopefully before December 13. Pagkakaroon kami ng printing ng another ballot para po sa kanila. So, yung po, ang timeline lang po talaga namin dito sa ganitong klaseng development ay more or less hanggang second week ng December. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Biglang inatake sa puso ang isang bus driver sa India habang nagmamaneho. Sa kuha ng video sa loob ng bus, makikitang nawalan ng malay ang bus driver at natumba mula sa upuan. Nabitawan niya ang manibela, kaya bumangga ang bus sa isa pang bus. Agad namang pumunta ang konduktor sa driver's seat at hininto ang bus. Isinugod sa ospital ang bus driver pero binawian siya ng buhay. Sinagot na ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng driver ang gastusin sa libing. Na-courtesy visit sa Adamson University si Carl Eldrew Yulo matapos sumakot ng medalya sa JRC Artistic Gymnastics Stars Championships 2024 sa bansang Thailand. Hinakot ng binata ang 4 na gintong medalya mula sa individual all-around floor exercise, rings at vault categories. 2 silver medal naman ang kanyang napanalunan mula sa parallel bars at team category. Sa mga picture na pinost ng Adamson, kasama pa ni Eldrew ang kanyang nanay na si Angelica at nakababatang kapatid na si Eliza. Kasalukuyang nasa grade 11 ng Adamson University si Carl Eldrew. Nakababatang kapatid siya ni 2-time Olympic gold medalist Kaloy Yulo. Nagpakitang gilas ang Alas Pilipinas men's team sa Asian Beach Volleyball Championships 2024 sa Nuvali Sand Court sa Santa Rosa, Laguna. Nakaharap nina James Buitrago at Ran Abdilia ang mga pambato ng Japan. Nakuha ng mga Japanese ang unang set pero hindi pinanghinaan ang ating mga pambato at kinuha ang 2 sunod na set. Dahil sa panalo, mas lalong lumaki ang tsansa ng men's duo na umabante sa elimination round. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dahil sa pinsala ng mga nagdaang bagyo at outbreak ng African swine fever, bumagal ang gross domestic product o GDP growth ng Pilipinas sa third quarter ng 2024. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2024. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 5.2% ang gross domestic product ng bansa mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa yan kumpara sa 6.4% GDP noong second quarter. Paliwanag ng National Economic and Development Authority o NEDA, bukod sa nangyaring oil spill sa Bataan noong Hulyo at outbreak ng African swine fever sa Batangas, nakaapekto rin sa pagbaba ng produksyon sa agrikultura na nagpabagal sa ekonomiya ang nagdaang El Nino, habagat at sunod-sunod na mga bagyo. Umabot pa nga raw sa halos 16 billion pesos ang pinsala at lugi sa agrikultura dahil sa mga nagdaang bagyo noong third quarter kasama ang bagyong Christine. Climate change is really is a reality and we do experience that now, and that is why we are climate proofing the economy in as efficient way as possible. Ramdam na raw ng ilang nagtitinda ng gulay sa Mega Q Mart sa Cubao ang epekto ng bagyo. Tumataas daw talaga ang presyo ng mga gulay kapag may bagyo. Hindi lang siguro, madoble, triple, ganun. Yung mga tao, hindi na nakakabili nung gusto nilang bilhin dahil aabot yung budget nila. Tiwala naman ang NEDA na maaabot ng bansa ang 6 hanggang 7% GDP ngayong 2024 dahil sa inaasahang pagsigla ng ekonomiya tuwing holiday season. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Na-injure si Pinoy big man Kai Sotto habang naglalaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League. Patapos na ang third quarter ng laro nila laban sa Nagasaki Velka nang mapahiga si Kai habang nakahawak sa kanyang bukong-bukong. Nakatayo rin siya matapos ng ilang segundo pero paika-ika na siyang inakay papunta sa bench. Hindi na siya bumalik sa fourth quarter. Bago niyan ay nakapag-ambag na si Kai ng 13 points, 8 rebounds, 4 blocks at 3 assists para sa Koshigaya. Nagwagi pa rin sila kontra sa Nagasaki kung saan naglalaro ang isa pang Gilas player na si AJ Edu. Wala pa ring talo sa 8 magkakasunod na laro ang De La Salle Green Archers sa UAAP Season 87. Pinakauling pinataob ng Archers ang FEU Tamaraws sa score na 58-53. Nagpakitang gilas si Mike Phillips na nagtala ng 17 points at 15 rebounds. Nagambag ng crucial basket si Phillips sa fourth quarter. Kabilang na dyan ang layup na nagbigay ng lead para sa DLSU. Lumakas naman ang tsansa ng NU Bulldogs na makaabot sa Final Four matapos talunin ng UST Growling Tigers. Lamang pa ang Tigers pagpasok ng fourth quarter pero nag-init ang opensa ng Bulldogs sa pangunguna ni Jake Figueroa na nag-ambag ng 13 points. Final score, 67-62 pabor sa NU. Mga kapatid, 48 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.